Good morning mga kaibigan at mga kabadyak, mga kababayan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, July 8, 2028 at pauwi na tayo galing sa panggabing trabaho. Time check ay alas 5 ng umaga. So, kamusta po kayo at meron po palang paparating na super typhoon, ang bagyong Inday. At nagparamdam na nga kaninang madaling araw. Sa trabaho naramdaman namin napakalakas na buhos ng ulan. Sigurado meron po mga lugar na binabaha sa ngayon. So ingat po tayo sa paparating na super typhoon bagyong Inday. At yan, mararamdaman na naman natin at maalala pagka tayo po ay binabaha. Yung flood control na sinayang at ninakaw ang pondo ng mga kawatan. Alam naman natin kung sino-sino sila. Yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Tayong papayag mga kaibigan, mga kababayan na mabaw na lamang sa limot itong flood control controversy. Napakalaga na mapalagot po natin yung mga tunay na mastermind na korupsyon na ito, sapagkat ang nakataya po dito ay kaligtasan nating mga mamamayang Pilipino sa kabila ng mga kalamidad na dumadating sa ating bansa. Kaya po tayo papayag. Dito na po tayo dumaan sa may papuntang Plaridel Crossing at hindi po tayo makapunta doon sa Manila Memorial Park sapagkat alas 6 pa po ng umaga yung opening nun para sa mga nagja-jogging at sa mga nagbabike. So dito muna tayo sa may Plaridel Crossing. So pauwi na tayo mga kaibigan at mga kababayan, pero dadaan muna tayo sa may bukid sa may Lalangan. Ang daming nangyayari sa ating paligid ngayon. Narin na yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yun agad ang kanilang pinagtutuunan ng pansin sa halip na yung mga pangunahing problema ng ating bansa ang kanilang asikasuhin. Naturingan pa naman silang mga legislator, subalit ano ang nangyayari? Sila pa yung pangunahing lumalabag sa batas. Kaya yung sa Senado, yung majority senador, ang tanging layunin lang naman nila doon sa pagdinig na yan ay para patahimikin din itong si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo sa susunod na eleksyon sa pagkapanguluhan, sapagkat alam naman natin pagka itong si Sara Duterte ay tumakbo bilang presidente ng ating bansa, 100% po talaga mananalo at mananalo to. Tagaan niya sa bato kahit nawala na si Bato. Tagaan niya sa bato. Mananalo at mananalo itong si Sara Duterte. Kaya pagbutihin ng mga kritiko ni VP Sara Duterte, galingin nila, lalo-lalo na itong mga prosecutor na congressman at congresswoman na sila'y nangunguna sa pag-usig sa ating vice presidente. Pero sa kasalukuyang takbo ng ating impeachment trial, na sa day 2 pa lang tayo, ay nakikita na natin na wala naman silang matibay na ebidensya na maipupukol kay vice presidente para ito ay mapatalsik sa pwesto. Kaya sabi nga, ito ay isang fishing expedition lamang at walang basihan, ika nga, ang kanilang ginagawang pag-uusig laban sa pangalawang pangulo. Pag-usapan naman natin yung tungkol kay Senador Rodante Marcoleta na ngayon ay nasa Philippine National Police General Hospital dahil sa iniindang paninikip ng dibdib o chest pains
sinabayan pa ng high blood pressure. Hindi naman sa nagdadrama yung tao dahil nga sa kanyang edad na din at dahil sa ginawa sa kanya, kahit ikaw man din kulong ka kulong ka, sampahan ka ng kaso na wala namang kasalanan, siyempre kahit papaano sasama din ang loob mo. At sige pang dibdib kung high blood ka, talaga ma-high blood ka. Pero ganun pa man ay nagpasakop siya sa jurisdiction ng Sandigan Bayan. Hindi siya nag-resist sa mga otoridad. Kusa siyang sumuko para harapin ang mga inimbentong kaso ni Ombudsman Boying Remulla na plunder ika nga, at ngayon naman ay haharapin ni Senador Dante Marcoleta ng buong tapang at buong sigasig. Pag-usapan natin yung isa sa mga nag-comment sa aking vlog na di naman kusang sumuko, inaresto siya ng otoridad. Magkaiba kayon, pero parehas lang din ang pupuntahan, kulungan. Sasagutin kita, kaibigan. Saan ka nakakita na yung kusang sumuko at yung salitang inaresto ay magkapareho? Kung hindi ka pa naman sang katutak na mangmang, kung baga, di ka naman yung chick, di ka naman Amerikano para maunawaan mo ito, para hindi mo pala maunawaan ito. Sa pangungusap pa lang ay magkaiba na, tapos sasabihin mo magkapareho. Yung kusang sumuko, yung hindi na nag-resist sa mga otoridad. Kaya nga kita mo dun sa balita, nakita mo ba? Nagpunta siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash o para baliktarin ang kaso, papawalang bisa ang kaso, pati warrant of arrest. Pero hindi siya pinagbigyan ng korte ng Sandigan Bayan. At alam din naman niya na yung pagpunta niya dun sa Sandigan Bayan ay maaari siyang arestuhin ng mga otoridad. Ngunit bago siya tuluyang arestuhin ay sinubmit na niya ang kanyang sarili sa mga otoridad. Kusa siyang sumuko. Hindi na nahirapan yung mga pulis, CIDG, para siya ay hulihin. Hindi naman siya nagtatago, di naman siya nagre-resist. Sabi nga niya, haharapin niya ng buong sikap, buong puso yung kasong ibinabato sa kanya. Kaya mali yung salitang inaresto kaysa sa kusang sumuko. So, doon naman tayo sa salitang inaresto. Yung salitang inaresto, kung ikaw ay napakatalino sa grammar na Pilipino, yung salitang inaresto kasi yung nag-resist ka, bigla kang nagtago ka at nagkaroon ng manhunt, nakita ka, inaresto ka bigla. Yan. Yung bang ayaw mo sumunod sa warrant of arrest na inihahain sa'yo, kaya inaresto ka bigla, inaresto ka. Okay ba po yun, mga kaibigan, mga kababayan? Bakit natin tinitindigan dun lamang sa mga salitang iyon? Dahil malaki po ang implikasyon nito sa mga nakikinig at sa mga nanonood na yung kusang sumuko, ito po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba, pagpapasakop sa batas ng gobyerno. Pinakita ni Senador Dante Marcoleta na kahit na ang kasong ibinabato sa kanya ay hindi naman totoo, kumbaga imbentong kaso nga lang ni Boying Remulla, ay nagpasakop pa rin siya sa jurisdiction ng Sandigan Bayan. Napakaganda po nitong halimbawa sa atin pong mga kababayan na kahit na siya na yung inuusig sa salang hindi naman niya ginawa, ay buong puso siyang nagpasakop sa batas ng gobyerno, sa batas ng hudikatura. Katunayan na ginagalang niya ang proseso ng batas. Kaya dun pa lang sa dalawang salita na iyon ay napakalaki po ng pagkakaiba. Kaya dun sa nag-comment ay sana naunawaan mo. Huwag tayo maging mangmang sa sarili nating wika, mga kaibigan at mga kababayan, dahil napakalaki na ang
implikasyon nito. Yung isang salita ay imbis na yung tama na yung pakahulugan ay magkakaroon ng maling pakahulugan. Yan, pinaparaphrase by Eka nga. Yan, matatawag na paraphrasing o binabago yung kahulugan ng salita. Yan. Yan, maganda kaibigan, no? At sumisikat na yung haring araw. Pero may paparating na bagyong Inday. At ngayon nga, nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang ating mahal na senador, Rodante Marcoleta, ay hindi na siya makapagpapatuloy sa kanyang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Pati yung isa sa mga nagsusulong ng investigasyon, si former Congressman Mike Defensor, ay ganun din ang mangyayari. Hindi na niya may sasakatuparan yung kanyang hinihingi na katarungan sa mga ninakawang mamamayan sa pera ng taong bayan. So, ganito po ang batas po natin ngayon. Wine-weaponize ng gobyerno natin. Sabihin na natin, wine-weaponize ni Presidente Marcos itong ombudsman para patahimikin yung mga kritiko o mga lumalaban sa kanyang administrasyon. Kitang-kita niya naman kung gaano pambababoy sa katarungan itong ginagawa ni Boyeng Remulla. Alam naman niya sa puso't isip niya na wala naman talagang sapat na batayan para kasuhan ang isang senador Rodante Marcoleta ng kasong plunder. Pero pinilit niya. Katunayan nito ay ayun na nga, nagawa na niya ang gusto niya. Pati yung kasama ni Senador Rodante Marcoleta na nagsusulong ng katotohanan ukol sa flood control ay naipakulong pa din niya. So ano pa ang aasahan ng taong bayan? Kung sino pa eka ang nag-iimbestiga ay sila pa yung naunang ipakulong. Baligtad. Dapat yung mga akusado, yung mga pinangalanan na ng mga witnesses, ng mga kontraktor na nagbigay sila ng pera sa mga kongresista, sa mga piling senador. Nagsabi na ang ex-marines na 90% ng kanilang pagdi-deliver ng mali-malitang pera ay napunta kay Martin Romualdez. Bakit hindi iyon ang inuna mo, Boyeng Remulla? At sigurado, batay din sa akusasyon o aligasyon, sabihin natin aligasyon muna, ay nakapag-deliver din sila kay President Bongbong Marcos sa Luwag City, Ilocos Norte. So bakit ito ay hindi mo inaaksyonan? Yung campaign donor sa eleksyon ni Senador Rodante Marcoleta ang iyong pinagdiskitahan. Halatang halata ka, Boyeng Remulla. Bakit hindi mo simulang imbestigahan? Pati nga yung kay Senator Joel Villanueva na sinabi mong hinog na ang kaso at ipapile mo na lang sa Sandigang Bayan, bigla kang nagbago ng pananaw. Hindi pa hindi tama yung pag-iimbestiga ng DOJ. So kailangan pa naming magkaroon ng pansariling investigasyon kay Joel Villanueva. Sus, napakalaking pandaraya at panluloko na yan sa taong bayan. Dahil basta bumaliktad si Joel Villanueva, sumali sa majority, ganun na lamang yon. Nagsasalita ka ng hindi tapos. Kaya yan, lumalabas sa bibig mo lahat ng kasinungalingan. Paano ka papaniniwalaan ng taong bayan kung ganyan ang iyong sinasabi? Kaya napaghahalata ka na ginagamit mo ang iyong posisyon para patahimikin ang lahat na kritiko ng ating gobyerno. So malilimot na lamang ba natin mga kaibigan, mga kababayan, ang flood control scandal?
Wala na bang magiging investigasyon ukol dito? Mga kaibigan, mga kababayan, huwag tayong papayag na mabaon na lamang sa limot itong pinakamalaking pandarambong ng mga politiko sa kabayan ng bayan. Biruin mo, ayon kay dating DBM Secretary Jokno, yung pera na para sana sa subway at North and South Railway ay yung pera para dun ay kinuha ng gobyerno sa pamumuno ni President Marcos at inilipat dito sa flood control. Ano nangyari sa perang inilipat nila sa flood control na sana ay sa mga pangunahing proyekto ng ating bansa, yung subway, pati yung North and South Railway system. Nasa na? Ayan na. Nalubog na sa baha. Kaya kita nyo mga kaibigan at mga kababayan, imbis na meron na tayong subway, imbis na meron na tayong North to South Railway system na mapapagaan ang pagbiyahe natin sa iba-ibang lugar dito mula Clark, Pampanga hanggang Maynila, nasa na? Kaya hindi umunlad ang ating bansang Pilipinas dahil sa laganap na korupsyon. Totoo kung mapapansin nyo yung nangyari sa Nepal, huwag namang mangyari. Kung yun mangyayari sa ating bansa, naku po, matakot na tong mga kurakot na to. Pero hindi naman ganun ang Pilipino Ang mga Pilipino hindi naman mararahas yan Pero nagkakaisa yan. Meron lang din iilang mga Pilipino na pinangangatwiranan pa ang mali. Kayo rin naman ang naapektuhan kapag umuulan, bumabaha. Kaya, magreklamo kayo. Pero wala na kayong magagawa dahil wala naman kayong silbi sa lipunan. Ipanalangin na lang natin sa ating Panginoon Diyos na tulungan tayo sa ating pamumuhay dito sa bansang Pilipinas. Nawa ay siya na yung magpanagot sa mga nagwaldas ng pera ng taong bayan. Papanagutin niya yung mga pinunong tiwali na nagnakaw, hindi lamang ng pera ng taong bayan kundi ng kanilang pag-asa sa isang maayos na pamumuhay, maayos na pamayanan. Nawa ay mapanagot kayo ng ating Panginoon Diyos sa inyong mga ginawa. So malapit na yung super typhoon bagyong Inday. So ingat po tayo mga kaibigan at mga kababayan, napakalakas daw po ng bagyong ito, super typhoon. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Bagamat hindi na natin maiiwasan yung mga pagbaha, lalo na yung mga nasa low-lying area. Mag-ingat po tayo palagi at patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon Diyos na gabayan tayo sa ating pong pamumuhay sa bansang ito. So, mga kaibigan at mga kababayan, ay pauwi na rin tayo sa ating tahanan. So maraming salamat sa inyong pagsama sa aking munting vlog, munting kuro-kuro. Nawa ay kahit papaano ay nakapagbigay ako sa inyo ng mga insights sa mga nangyayari sa ating paligid. Ingat po tayong palagi, lalo na sa paparating na bagyo. Stay safe, stay strong, at God bless po sa ating lahat.